Matagal ko ng kaibigan si Fred. Simula pagkabata, sabay kaming lumaki. Magkalaro sa bukid, sabay maligo sa ilog. At kung minsan, sabay ring natutulog sa bahay ng isa't isa. Tahimik si Fred, hindi mahilig makipag-usap. Pero mabait siya sa akin. Isa-isa siya sa mga taong maasahan mo sa lahat ng oras. Ngunit may isang bagay na matagal ko nang napapansin sa kanya. Hindi tulad naming iba na niluluto muna ang karne bago kainin. Siya, kapag may nakahain na hilaw na baboy o baka, kinakain niya ito ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan. Sa bawat kagat niya, nakikita kong tumutulo pa ang dugo mula sa hilaw na laman. Sa una, iniisip kong baka trip niya lang yon. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nakakaramdam ng kaba. Dahil sa tuwing kami magkasama, may kakaibang nangyayari sa aming baryo. Nagsimula ito sa pagkawala ng mga aso. Una ang alaga ng kapitbahay namin. Kinabukasan, yung kambing ni Mang Ruben, patay at halos wala ng lamang loob. Sunod-sunod ang nangyari, manok, baboy, pati na rin baka. Ang mas nakakatakot, hindi lang ito basta pinapatay, kundi parang nilalapa. May mga kwento sa baryo. Sabi ng matatanda, baka raw aswang. May ilan naman na nagsasabing mga ligaw na hayop lang. Pero may isang bagay akong napansin na tila hindi nakikita ng iba. Sa tuwing may namamatay na hayop, lumiliban sa eskwela si Fred. Isang gabi, naisipan kong bisitahin si Fred sa kanilang bahay. Kakatok na sana ako nang may marinig akong mabibigat na yabag mula sa loob. Tila may bumubulong. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. At ang nakita ko, ang nagpahinto sa tibok ng puso ko. Nakatayo si Fred sa gitna ng madilim nilang bahay. Hubad-hubad, nakayuko, at may kinakagat na kung anong bagay. Nang mapansin kong buto iyon ng hayop, napalunok ako. At nang itinaas niya ang kanyang ulo, doon ko nakita ang hindi ko dapat nakita. Ang bibig niya, puno ng dugo, ang mga mata niya, pulang-pula. At ang kanyang balat, parang kumikislot at nagbabago. Napasandal ako sa dingding. Pilit pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Hindi ko na kayang itago ang natuklasan ko. Kaya kinausap ko si Fred. Fred, may gusto akong itanong. Tumingin siya sa akin. Halatang may kutob na siya sa kung anong gusto kong sabihin. Ikaw ba ang pumapatay sa mga hayop sa baryo? Tanong ko, diretso walang paligoy-ligoy. Tahimik lang siya. Ngunit ang sunod niyang sinabi ay nagpakinig sa akin. Gusto mong malaman ng totoo? Bago pa ako makasagot, mabilis siyang lumapit sa akin. Napaatras ako, ngunit huli na. Hinawakan niya ako sa balikat. Sa isang iglap, ang dating kaibigan kong si Fred ay hindi na tao. Sa harapan ko ngayon ay isang nilalang na hindi ko inaakalang makikita ko sa buong buhay ko. Ang kanyang bibig ay lumawak. Lumabas ang kanyang matatalas na pangil. Ang kanyang balat,
ay naging madilim at magaspang. At ang kanyang mga mata, hindi na mata ng isang tao, kundi mata ng isang halimaw na gutom sa laman. Matagal na kitang gustong ipatikim sa kanila, bulong niya sabay ngisi. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako at buong lakas na itinulak siya. Tumakbo ako ng hindi lumilingon patungo sa bahay namin. Sinabi ko ang lahat sa aking lola, isang matandang albularyo. Agad siyang kumuha ng mga dahon ng halamang bawang at sinabihan akong magkulong sa kwarto. Ngunit kahit nasa loob ako ng bahay, ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. Nang sumapit ang hating gabi, may kumalabog sa bubong namin. At bago pa ako makasigaw, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa labas. Hindi mo ako matatakasan, kaibigan. At doon ko napagtanto, ang halimaw na kinakatakutan ng buong baryo ay hindi lang basta aswang. Isa itong awok. At masama ang kutob kong hindi pa siya tapos sa akin. Hindi mo ako matatakasan, kaibigan. Nagpigil ako ng hininga. Ang tinig na yon, malalim, malamig at puno ng gutom, ay hindi na tinig ng kaibigan kong si Fred. Nasa labas siya ng bahay namin. Naririnig ko ang kanyang mabibigat na yabag. Ang kanyang paghagod ng matatalas niyang kuko sa pader. Buksan mo ang pinto, hindi kita sasaktan. Pilit kong tinakpan ang aking tenga. Alam kong hindi yon ng totoo. Ang awok ay hindi marunong maawa. Sa kabila ng takot, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Lola hawak ang isang bote ng itim na langis at isang lumang krus. Lumabas siya ng bahay, bit-bit ang kanyang mga panlaban. At mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko ang nangyari. Nakaupo si Fred sa harap ng bahay namin. Ang anyo niya'y parang tao pa rin, pero hindi na siya mukhang buhay. Ang kanyang balat ay maputla, halos kulay abo. Ang kanyang mga mata, wala ng puti, pulang-pula ang buo nitong nilalaman. Ang kanyang bibig, bahagyang nakabukas, kita ang kanyang matatalas na pangil. Layuan mo ang apo ko, halimaw, sigaw ni Lola habang ibinuhos ang itim na langis sa lupa. Lumilikha ng isang bilog na proteksyon sa paligid ng bahay namin. Napangisi si Fred. Lola Sabel, may nahon niyang sabi. Pero ramdam ko ang panunuya sa kanyang tinig. Matanda ka na. Alam mong hindi mo ako kayang labanan mag-isa. Mas pipiliin kong mamatay kaysa hayaang mapahamak ang apo ko, sagot ni Lola. Mabilis na sumugod si Fred. Ngunit bago pa siya makalapit, itinapat ni Lola ang lumang krus sa kanyang mukha. Sumigaw si Fred. Umusok ang balat niya na tila sinusunog ng krus. Bumagsak siya sa lupa. Nanginig, pero hindi pa rin nawawala ang kanyang ngiti. Matapang ka, matanda, ang bulong niya. Pero hindi ako ang dapat mong katakutan. Dumarating na sila. Biglang lumamig ang paligid. Nawala ang ingay ng mga kuliglig. Sa kawalan may narinig akong mabibigat na yabag. Hindi lang mula kay Fred, kundi mula sa kung sino pang papalapit. Mula sa dilim, may mga pulang mata ang naglitawan. 1, 2, 5, napakarami. Dumarating ang iba pang awok.
Bumalik si Lola sa loob ng bahay at mabilis na isinara ang pinto. "Apo, dumito ka lang at huwag kang lalabas," utos niya habang inilalagay ang mga halamang panlaban sa mga bintana. Mula sa labas, narinig ko ang mga ungol at halakhak ng mga halimaw. Hindi mo siya kayang protektahan magpakailanman, Lola Sabel. Kapag namatay ka, amin na siya. Hindi ko na napigilan. "Lola, ano ba talaga ang nangyayari?" Tanong ko, nanginginig sa takot. Bakit nila ako gusto? Huminga ng malalim si Lola bago nagsalita. "May dugo ka ng isang albularyo, Apo," ang sabi niya. "Ikaw ang magiging tagapangalaga ng baryo kapag nawala na ako." "Ano ang kinalaman niyan sa kanila?" ang tanong ko. "Dahil ang dugo mo ang sumpa sa lahi ng Awok." Nanlaki ang mata ko. "Ano? Ikaw ang tanging makakapuksa sa kanila." Parang binagsakan ako ng langit. Ako? Papatay ng Awok? Pero bago pa ako makapagtanong ulit, isang malakas na dagundong ang yumanig sa bahay namin. Sinusubukan na nilang pumasok. "Kailangan nating umalis," sigaw ni Lola. Ngunit bago pa kami makagalaw, narinig namin ang isang basag na boses mula sa labas. "Bakit ka pa tatakbo, kaibigan?" "Si Fred, alam mong hindi mo ako matatakasan." At nang lumingon ako sa bintana, nakita kong nakangiti siya sa akin. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya'y itim na gaya ng uling. Ang kanyang katawan, payat pero matigas na parang kahoy. Ang kanyang bibig puno ng matatalas na ngipin. Hindi na ito ang kaibigan kong si Fred. Isa na siyang ganap na Awok. At siya ang may hawak ng aming kapalaran. Sa labas ng bahay, naroon si Fred, hindi na bilang tao, kundi bilang isang tunay na Awok. Ang kanyang katawan ay nangitim na tila sinunog. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, tila nagbabagang uling. Ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na pangil. At mula rito ay tumutulo ang kanyang malapot na laway. Sa likod niya, naroon ang iba pang Awok. Marami sila at lahat ay gutom sa laman. "Lola, anong gagawin natin?" Nanginginig akong lumingon sa kanya. Pero nanatiling matibay si Lola. Kinuha niyang isang maliit na bote ng itim na langis at ibinuhos sa sahig. Sabay bulong ng isang orasyon. "Hindi tayo maaaring manatili rito," sabi niya. "Kailangan nating makarating sa lumang simbahan sa gubat bago sila makapasok." "Pero paano? Napapalibutan na tayo." Tumahimik si Lola. Alam kong nag-iisip siya ng paraan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang napakalakas na kalabog ang umuga sa bahay. May isang Awok ang lumundag sa bubungan. "Lola!" sigaw ko. Pero mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang lumang itak na nababalutan ng mga ukit ng orasyon. "Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka, Apo." "Pero tumakbo ka." Hindi ko man gustong iwan si Lola. Wala akong nagawa kundi ang sundin siya. Pinuksan niya ang likuran ng pinto at itinulak ako palabas. Dali-dali akong tumakbo patungo sa kakahuyan habang si Lola ay naiwan upang harangin ang mga Awok.
Naririnig ko ang kanyang mga orasyon, ang kanyang sigaw, at ang tunog ng itak na humihiwa sa laman ng mga halimaw. Pero mas naririnig ko ang halakhak ni Fred. Hindi mo ako matatakasan, kaibigan. Ramdam ko siyang sumusunod sa akin. Hindi ko siya nakikita. Pero nararamdaman ko ang malamig niyang hininga sa aking bato. Ang bigat ng kanyang mga yapak na sumusunod sa akin. Papunta ako sa lumang simbahan. Sabi ni Lola, iyon lang ang lugar kung saan hindi makakapasok ang mga awok. Dapat kong marating yon, ang simbahan sa gubat. Halos mawala na ako ng hininga nang makita ko ang lumang simbahan sa gitna ng gubat. Halos gusto kong lumuhod sa pag-asa, pero may isang problema. Isang awok ang nakaharang sa pinto. Matangkad ito, payat at may mahabang kuko. Nang makita ko, bumuka ang kanyang bibig na halos umabot sa kanyang dibdib. Sariwa bulong nito, sabay abante sa akin. Napaatras ako. Wala akong dala, wala akong panlaban. Pero bago pa ako maabot ng awok, isang matulis na kahoy ang bumaon sa kanyang likuran. Si Lola, duguan siya, pero nakatayo pa rin. Hawak ang isang matulis na sanga at tila pinahiran ng orasyon. Tumakbo ka, Apo. Pumasok ka sa simbahan. Wala na akong sinayang na oras. Pumasok ako sa loob ng simbahan at agad isinara ang pinto. Sa labas ng simbahan, nakita ko kung paano lumaban si Lola. Pero huli na para sa kanya. Napapalibutan na siya ng napakaraming awok. Nasa gitna siya, hawak ang kanyang itak, duguan, pero matibay pa rin. At sa harapan niya, si Fred. Sumuko ka na, matanda, sabi ni Fred. Wala ka ng laban. Mali ka, awok. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay nakita kong may hawak siyang isang maliit na sisidlan. Ano yan? Tanong ni Fred. Nakakunot ang noo. Ngumisi si Lola. Ito ang magtatapos sa lahi niyo. At bago pa makalapit si Fred, inapakan ni Lola ang sisidlan at isang matinding liwanag ang lumabas mula rito. Nagsisigawan ang mga awok. Ang liwanag ay tila apoy na dumidikit sa kanilang balat. Isa-isa silang naglaho. Si Fred sa huling pagkakataon, tiningnan niya ako sa loob ng simbahan. Ang dati niyang pulang mata ay ngayon ay puno ng takot. Hindi ito ang katapusan, bulong niya. Pabalik kami. At sa isang kisap mata, naglahong parang abo ang kanyang katawan. Pagkatapos ng laban, tahimik ang paligid. Wala na ang mga awok. Lumabas ako ng simbahan at doon ko nakita si Lola. Nakahiga siya sa lupa, duguan pero nakangiti. Lumuhod ako sa tabi niya. Lola, tapos na po. Hinawakan niya ang kamay ko. Ikaw na ang bagong tagapangalaga ng baryo, Apo, ang bulong niya. Huwag mong hayaang silang bumalik. At sa huling hininga niya, umikit si Lola at tuluyang nagpahinga. Lumipas ang ilang buwan, tahimik na muli ang baryo. Pero alam kong hindi ito ang wakas. Alam kong babalik sila. At kung mangyari yon, handa na ako. Ako na ngayon ang bagong tagapangalaga ng aming baryo. At kailanman hindi ko hahayaang bumalik ang lagim ng awok.
At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.